Ay, ano ba yan? Ang hirap naman bumungan ng pwesto sa beach na to. Oh, pagod na ako makahanap ng spot ko. Ay, ayun, finally! Mukhang okay dito sa portion na to. Dito na lang ako pwesto. Hey! Ay, finally, nakapag-relax din ako. Ito nga guys ang toy na re-review natin for today. This is the Jurassic World Dominion Mosasaurus from Mattel. And pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap, and sa likod, and sa gilid, ilang side, and on top, yan, and at the bottom. Yan. Pag na-unbox natin siya, ito na lahat ang kasama niya sa loob ng box. And technically, we have here 1, 2, 3, 4 flippers niya. Yung dalawa dito, pareho lang ng itsura. Ayan, ayan. Like, syempre, magkaparis to both left and right. Dito is mas malaki compared dito naman sa isa. So, mas malapad din siya. Halos same lang din. Halos wala naman pagkakaiba. Ang maganda lang dito is that yung texture kasi niya, iba dito sa texture niya sa ilalim. At least may difference. Parang mas mukha talaga siyang realistic. And meron tayo dito yung mahabang part naman niya, yan. And obviously this one would be the tail. Yan, check lang natin yung pinaka-details. Actually may mga puti-puti siya. Hindi ko alam kung part yun nung parang paint up niya or pagka-weathering niya, pero mukhang part siya. Hindi lang siya basta-basta paint chip. Akala ko nung una dumi lang, pero I'm trying to rub it out, pero ayaw eh. Andito naman yung ating pinaka-main body. Ayan, no? So na-confirm ko na talagang ganun yata talaga yung pagkakagawa nila, kasi may mga white-white talaga siya. Yun nga lang yung mga white na ginawa nila, yung execution kasi mukha siyang mga paint chip. Mukha nga siyang parang mga styro. Di ba usually yung toys natin pag naka-styro siya tapos in-unbox mo, mga dumidikit na mga maliliit na piraso. Parang ganun yung dating. Pero overall yung texture niya okay na okay. Ganun din no sa ilalim, pang iba. Pagdating dito sa gilid, sa side, and even dito sa iba. Dito yung mga spikes talaga niya. Galing. Buhay na buhay, tsaka ang laki. Itong pinaka-body ng Mosasaur natin na to, soft nung rubber niya. Actually, napipisa mo siya. Yan, o, diba? Pero yung mouth niya, hindi na. Matigas na yung mouth niya. Ayan, o. Iba yung tunog, eh. Pero yung ibang parts niya kasi, ito, yung tail niya na to, hindi na siya rubber, hard plastic na siya. Even itong mga flippers niya. Actually, late ko na lang din palang napansin na meron pala siyang manual na kasama. Kasi medyo malalim yung box niya. Nandun siya sa pinakadulo, so dinukot ko pa siya dun sa loob ng box niya. So, ibig sabihin pala, yung mas maliliit na flippers niya, yun yung sa back side niya. Yung mas malapad, yun yung sa harap pa lang. Anyway, itong mga figures na to, nakakalas pa talaga yan or naka-disassemble pa pag binili nyo para mas matipid lang siguro sa packaging. So, kayo na lang ang magkakabit. And once na kinabit niyan, yun na yun. Mahirap na siyang tanggalin, and yung iba nga halos hindi mo na siya talaga matatanggal. So, be careful lang pag inassemble nyo na. Make sure na ito is naka-align yan dyan, and then may peg siya doon sa baba. Doon naman yun kakabit. Kapitan natin. Yeah! Yun. Nag-snap na siya. At hindi siya kasya sa ating camera. This one, may mga numbers naman yung mga flippers niya. Ayan. This one is number 1. Dito daw siya pupunta. Kakabit natin siya. Yun. Nag-snap na rin. And then, is number 2. Yan, number 2 nakalagay. Dito naman natin siya ilalagay. Yan, okay. Nag-snap na rin. And then, balik na rin lang natin siya ulit. Then, this one is number... Actually, wala nang nakalagay pala. Walang number 3. Sundan na lang natin yung shape nito. Yan. Yun. Ito naman ikakabit natin. Yan. Oh, hindi na siya nag-snap, pero nakabit naman. Okay naman siya. So, ito na ang ating Mosasaur. Pag nakakabit na ang lahat ng parts niya, hindi siya naka-straight body. So, dito, ano, parang may pa-letter S. And then, dito lumubog. Tapos, dito yung curve ng katawan niya hanggang doon na sa ulo niya. And sa ibabaw naman niya, yung katawan niya straight lang. Pero pagdating dito sa tail, yan, nandito may curve siya dito sa middle na ng tail hanggang dito sa bandang gitna. And then, dito na sa dulo ng kanya. So, ganun yung shape niya. Ganun yung korte niya. Hindi lang siya basta straight lang. Okay, so check pa natin yung ibang details niya. Ayan. Kukulangan lang ako ng details sa eyes kasi it's like super flat. Wala man lang silang ginawang konting effect man lang sa mata. As in blue and tuldok. Yun na yun. Mata niya na yan. Para lang naka-pentel pen yung mata eh. Sayang eh. Sana naglagay man lang sila ng konting white sa mata. Mas mukhang mas buhay yung mata. Anyway, sa articulation niya, sa mouth niya, yan. Ang laki ng kanyang mouth. And yung
details doon. Sayang lang, di na nila pininturahan yung loob ng bibig. Especially yung dila niya. Ayan, ayan yung tongue niya. Hanggang dito umabot. Naman lang pininturahan ito. Dito sa ibabaw niya, may mga ngipin din siya dyan. Sa loob. Di ba? Astig. Yan nga lang, same na lang ng color ng mga gilagid niya. Pero at least dito, yung mga teeth niya sa labas, lagyan naman nila ng color white yan dyan. Pero yung dito sa dila, sayang kasi ang laki ng part ng dila. So masyado siyang obvious. Pero yun nga, hindi nila nilagyan ng paint. So parang hindi mo halata na, oh, may dila pala doon. And dito sa flippers niya, ayan, syempre naiikot yun ng ganyan. Natataas yan, ganyan, ayan. Hindi mo nagaano naiaangat pa. Not unless siguro igaganyan mo, yan. Mas maangat mo siya ng ganyan. Pero kasi naiikot lang naman yan. Pero yung articulation niya dito sa kanyang keli-keli is hanggang ganyan. Pagdating dito sa back flippers niya, yan is naiikot din yan, buo. And then, mas mataas yung angat nito compared dito sa harap. Kasi itong harap, hanggang ganyan lang talaga. Pero ito, yan yung pinakaangat niya. And then yung baba niya. Actually, yung baba, halos pareho lang naman sila. Pagdating dito sa tail, wala na siyang any articulation dito sa pinagkakabitan niya. Yun nga lang, medyo pangit kasi supposed to be ganyan yan. Para mas mukha siyang nakakabit. Pero yung copy natin, medyo luso. Ang laki nung gap. Masyadong malaki yung gap. Kitang-kita. Naikabit naman natin siya ng maayos. Pero wala, ganun talaga. May energy gap siya dito sa side. Wala naman any articulation dyan. So sayang lang sana nilagyan na lang din ng articulation dyan para kahit pa paano maigagalaw mo. Ang articulation niya dito sa tail, dito na nagsimula sa part. Yan. So nagwi-wiggle-wiggle yan na ganyan. Top view mas maganda. Ayan. Ganyan. And wala nang any articulation na up and down itong tail niya. So side lang, side to side. And hindi na rin siya naiikot itong part ng tail na to. Pagdating dito sa portion na to, wala na rin any articulation dito Ito lang ang pinaka-articulation niya, tsaka yung paa niya, and syempre yung mouth niya. Actually, mas maganda nga sana kung nilagyan din nila ng articulation man lang dito sa neck, di ba? Kahit konting left and right, or narorotate man lang, something to add dito sa toy na to. Kasi ang laki niya Sayang yung opportunity sa size niya, tapos limited lang pala yung articulation. Check natin yung size niya. He's around 30 inches guys, 30 inches siya, and lapad ng katawan niya mga nasa 5 inches. Maganda niya, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Jurassic Park na figure. Ito ang ating Tyrannosaurus Rex, T-Rex. What? And nandito yung nag-iisang human, para lang sa comparison natin. Wow, ganda. Ganda ng scaling ng tao, kasi makikita mo kung gaano ka-enormous itong mosasaur na pag binuksan mo yung bibig niya. Saktong-sakto dyan si Ellie, tapos kinain na siya. Para sa price range, itong mosasaur natin, ang price range niya is around 2,000 pesos up to 3,500 pesos. Depende na lang kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. Pero sa akin, special shout out sa Art Toys dahil doon natin nakuha itong toy natin na ito. So there you have it guys. Ito na ang ating Jurassic World Dominion from Mattel Mosasaurus. What do you think of this gigantic, enormous figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think kung hindi ka into a Jurassic World or Jurassic Park na mga figure or mga dino figure, I think maganda mag-pass ka dito sa Mosasaur na to. To be honest lang, kasi sa laki niya, sa size niya, ang daming missed opportunity para sa kanya. First is, hindi man lang nila kinulayan yung loob ng bibig niya. Second, pagdating sa articulation niya, yun ang pinaka nangihinayang ako. Kasi ang laki niya, tapos limited lang pala yung articulation niya. Believe me, even dito sa tail, ito lang yung articulation na meron siya. Kahit naka-divide sa tatlong portion yung tail. So parang sayang lang. Hindi man lang din sila nag-bother na maglagay din ng articulation dito sa neck part niya. Diba? So I think meron pang ibang mga nirelease na mga Mosasaurus sa market ng Jurassic World or Jurassic Park. Maghanap kayo ng mas magandang version ng Mosasaurus. At least mas ma-articulate mo siya ng maayos. Pero kung isa ka sa mga gusto mo lang makumpleto or makakuha lang din ng Mosasaurus, masasabi ko pwede na to addition sa collection mo kasi the size itself naman gagawa niya yung purpose niya. Imagine 30 inches ito. So ang laki din niya and nakakagulat dito soft rubber na siya pero may kabigatan din pala siya. Pero anyway, I think itong figure na to the best pa rin kung makakuha ka ng mga naka-sale na